Nagsimula ang episode na ito sa palengke na kung saan nagtitinda si Mona. Habang busy ang lugar na yon, may isang lalaki na nag-aamok at galit na aakmang tatagain ang isang tindero ng karne, kaso sa di napaliwanag na dahilan ay may bumato sa kanya. Ang estranghero pala na bumato sa nag-aamok na lalaki ay si Tera. Nakatakip ang kanyang muka. Pilit niyang pinapakalma ang nag-aamok na lalaki, pero hindi ito nakinig sa kanya, kaya humantong sila sa paglalaban. Ang lalaki ay agad tinaga si Tera, buti na lang nakailag agad siya. Sa nasabing palengke, napadpad din si Pirena upang ipagpatuloy ang kanyang misyon na hanapin ang anak ni Sangre Danaya na kanyang pamangkin. Ate, tiyak ka bang narito ang aking hadiah? Maraming tao pumupunta rito. Samantala bumalik ang eksena kila Tera at sa lalaking nag-aamok na kung saan ay hostage na neto si Mona. Sabi ng lalaki, sige lumapit ka at tutuluyan ko itong babaeng ito. Pilit pa din pinapakalma ni Tera ang lalaki pero hindi talaga ito nakikinig sa kanya, kaya napilitan na siyang gamitin ang kanyang kakayahan na maglaho. Napadpad siya sa likuran ng lalaki at agad niya itong sinipa para mawalan ng malay. Nakauwi na ang mag-ina sa kanilang tahanan at agad nilang napag-usapan ang nangyari sa palengke at ang nagligtas kay Mona. Sobra ang pasasalamat niya kay Sangre dahil kung hindi siya niligtas neto ay pinaglalamayan na daw siya. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa kanya, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Samantala napunta ang eksena sa kulungan, kung saan gumawa ng gulo si Darius upang ikulong siya, at makasama niya ang mga Sangre na si Sangre Adamus at Sangre Flamara. Ikinagagalak muli ang makita ka, Sangre Flamara. Pinalakas naman ni Sangre Adamus ang kalooban ng mga nakakulong at nangako na ipagtatanggol sila. Gagawin ko ang aking makakaya upang lahat kayo ay may pagtanggol ko. Samantala, alam ni Sangre Flamara na pinanghihinaan din ng loob si Sangre Adamus kaya pinalakas niya din ang kalooban neto at nangako na hindi sila susuko at patuloy na lalaban. Adamus, hindi tayo susuko. Lalaban pa rin tayo. Lumipat ang eksena sa mundo ng mga tao. Sa eskwelahan ni Tera siya ang nakakuha ng pinakamataas na score sa kanilang exam. Halos ang buong klase ay masaya para sa kanya. Class, si Tera Reyes ang gawin niyong inspirasyon. Kasi masipag at matyaga siya mag-aral. Subalit may hindi natuwa sa tagumpay ni Tera. Minaliit pa siya neto na kailangan niya daw talagang mag-aral ng mabuti dahil mahirap lang sila. Agad naman siyang pinagtanggol ng kanyang best friend. Sino? We're 100! Dumalaw si Dea sa kulungan upang kamustahin ang mga bihag, sinalubong siya ni Flamara at Adamus. Nagpasalamat sila kay Dea dahil sa pagkaligtas sa kanila sa kamatayan, ngunit may pagdududa si Flamara na baka may hinihintay daw na kapalit si Dea. Wika naman ni Dea ay wala daw siyang hinihintay na kapalit sa pagkakaligtas niya sa kanila, ngunit hindi talaga naniniwala si Flamara. Flamara, Iisa ang kanilang hulma, Adamus. Abangan sa susunod na episode kung saan ay papainan ng bitag si Tera at mukhang malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Si Sangre Adamus naman ay pinakuha mula sa kulungan ni Reyna Mitena upang pugutan ba ng ulo.